Ang karanasang matutunghayan nyo ay aking naranasan taong 1988 sa isang baryo sa Antique. Sa mga panahong ito ay nagbibinata pa lamang ako at ang tatay ko ay mayroong munting pwesto sa aming bayan. Meron itong maliit na karinderya na kadalasan ay kinakainan ng mga taga doon. Maraming suki si tatay at minsan ay dinadayo pa ito ng mga nakatira sa karatig bayan, lalong-lalo na ang kanyang nilaga. Pagkatapos naman ng aking klase tuwing hapon, ay agad akong tumutungo sa aming karinderya para tumulong. At may mga pagkakataon na ginagabi kami ng uwi. Ang ilan sa mga kaibigan ni tatay ay minsan nagiinuman doon. May isang pagkakataon na umuwi kami ng 9:00 ng gabi. At habang binabaybay namin ang madilim na daan, ay umalingasaw ang isang mabahong amoy. Tamang-tama din na sa mga sandaling ito ay kami lang ni tatay ang tao sa daan. Wala kaming dalang anumang ilaw at ang tanging gabay namin ay ang liwanag ng buwan. Nakasanayan din namin ang ganitong sitwasyon. Pero kung umuulan at makapal ang ulap, ay dinadala namin ang lampara. Sa gabing ito ay malinaw ang kalangitan. Maraming mga bituin at bilog ang buwan. Tay, parang hindi mawalang amoy na yan ah. Saan kayo nanggagaling? Ang baho? Hayaan mo na yan. Baka dumilang yan ng kalabaw o kambing. Alam mo naman dito sa atin, maraming nag-aalaga ng mga hayop. Hindi tay, parang kakaibang isang ito. Baka hindi mo lang maamoy ng maayos kasi nakainom ka ng alak. Nakita ko namang suminghot si tatay. Oo nga no, parang hindi matalas ngayon ang aking pang-amoy. Sabi sa inyo eh, saan kayo nanggagaling yan? Nang madaanan namin itong isang bahay na may nakatirang buntis, ay narinig namin ang mag-asawa na para bang nagtatalo. Subalit nung napagtanto namin na nagpapanik ang mga ito, ay napahinto si tatay. Ano kayang nangyayari sa mag-asawa? Parang may problema. Oo nga tay, parang nagpapanik sila. Parang may nangyayaring hindi maganda. Tawagin kaya natin. Tinawag na namin ang mag-asawa at itago na lang natin sila sa mga pangalang Aling Gina at Mang Roman. Roman, Gina, anong nangyayari dyan? Meron bang problema? Ali po kayo dito. Pumasok po kayo sa bakuran. Dali po. Pulalas ni Mang Roman at agad naman kaming pumasok. Nang makapasok na kami ay binuksan ni Mang Roman ang pinto ng bahay. Napagtanto naman namin na sa kanila nanggagaling ang mabaho at malansang amoy na naamoy namin habang kami ay naglalakad. Mukhang dito yata nanggagaling ang mabahong amoy tay. Mang Roman, ano po ba yan? Kanina pa yan namin naaamoy at si Gina ay hindi mapakali. May nabubulok na isda ba dito? Ano ba yan? Ang totoo po niyan, parang binubulabog po kami dito. Ano ang ibig mong sabihin? Sino ang nambubulabog sa inyo? Sabihin mo, nang masampulan natin. Taga saan? Taga dito? Si tatay ay medyo piko na tao kapag nakainom. Handa itong tumulong sa kahit na sino, kahit na buhay pa niya ang itataya.
Ito naman ang isang bagay na ayaw ni nanay sa kanya. Kaya naman sa tuwing may inuman ay palagi akong nakabuntot sa kanya. Kung hindi ako si kuya. Sa tingin po namin na hindi pangkaraniwang tao. May kutob nga itong si Gina na aswang. Ano? Aswang? Meron pa ba niyan? Ilang gabi na pong sumasakit ang tiyan ni Gina. Minsan nga hindi na kami makatulog na maayos. Meron naman po siya mga pangontra. Pero parang walang bisa. Huwag kayong magpapaniwala sa mga aswang na yan. Lalabas ako ng bahay. Pag mahuli ko na taong nang bubulabog sa inyo, kakalad ka rin ko papasok dito. Pero pag may makita akong nakakatakot, maniniwala na ako sa aswang. Sandali. Tay, huwag na kayong lumabas. Lasing po kayo. Oo nga naman po. Dito na lang po kayo. Huwag na po kayong magtalo. Pwede rin namang umuwi na po kayo. Kami nang bahala dito. Hindi. Bigyan niyo ako ng 1 minuto. Hindi ko naman napigilan si tatay sapagkat nagpupumiglas ito. Hinayaan ko na lamang at sinundan. Kasi kung pipigilan ko ng pursahan baka magwala at magingay. Nang makalabas na kami ay naglakad ito papunta sa likod ng bahay. Hindi naman iniwan ni Mang Roman si Aling Gina. Nang marating namin ang likod ng bahay ay nakita ko namang biglang napahinto si tatay. Napansin ko na nakatingin ito sa ibabaw ng puno ng santol. Tay! Uy, tay! Anong problema? Hindi ito makasagot kaya naman tumingin ako sa bahagi na kung saan siya nakatingin. Nung una ay hindi ko makita subalit habang lumilipas ang mga segundo, ay unti-unti kong nakikita ang isang nilalang na merong maitim na balat at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Napakalamig ng simoy ng hangin na animoy na sa ibang bansa ako at umuulan ng nyebe. Nakita kong nakatitig siya kay tatay at walang ano-ano ay biglang bumagsak ang aking ama nang walang sinasabi. Tay? Tay! Mang Roman! Aling Gina! Si tatay! Hindi nagtagal ay dali-daling lumabas ng bahay si Mang Roman at pumunta sa bahagi na kung saan kami naroroon. Anong nangyari? Anong nangyari sa kanya? Hindi ko po alam, Mang Roman. Bigla na lang po siyang bumagsak at merong nilalang sa puno ng santol. Sabay turo sa puno na kung saan ko nakita ang nilalang na iyon. Subalit wala na siya doon. Dito na ako naniwala na meron ngang nambubulabog kina Mang Roman. Tulungan niyo po ako. Buhatin natin si tatay. Nang may pasok namin si tatay ay binuhusan ito ng malamig na tubig ni Aling Gina. At agad naman itong nagising. Anong nangyari? Teka, nasaan na yung nakita ko sa puno ng santol? Sinaktan ba niya kayo? Tay, wala na po siya doon. Nakita ko rin po siya. Ang itim niya. Parang puwet niyo. Oo, ang itim niya. Sigurado akong siyang dahilan kung bakit ako nawala ng malay. May nakita pala kayong dalawa? Saan banda? Sinasabi ko na nga ba? Opo, Mang Roman, mayroon. Sigurado ako. Malakas ang kutob ko na siyang nabubulabog sa inyo. Sigurado akong aswang yun. Napailing naman ang mag-asawa at biglang nawala sa kalasingan ang aking tatay. Nang makita naman niya ang isang insenso ay agad niya itong sinindihan at nilagay sa labas ng kusina. Kumalat naman ang usok at nanatili kami kina Mang Roman ng mahigit 2 oras. Sigurado namang nagtataka si nanay kung bakit hindi pa kami nakakauwi sa bahay. Bandang 10:00 ay isang kalabog ang narinig namin. At yung mga aso ng mga kapitbahay nila Mang Roman ay nag-ingay.
Ang ilan sa mga ito ay umaalulong pa na para bang merong nakikitang hindi maganda. Nagparinig naman si tatay at nagbanta na tatawag ito ng pinakamagaling na albularyo sa aming bayan. At kapag makikilala daw namin ang nambubulabog ay kakalad ka rin niya ito palabas ng bahay papuntang bayan. Gagawin daw niya ito na tirik ang araw. Hindi nagbibiro si tatay sa kanyang mga banta. Isa akong saksi sa ugali niyang ganito. Hindi siya nagbibiro. Hindi nagtagal ay merong naglakad sa bubong ng bahay kaya naman agad na kinuha ni tatay ang itak at bolo at pinagtutusok ang bahagi na kung saan namin nadidinig ang mga yapak. Nakita namin na merong mga dugo ang dulo ng bolo. Kaya naman inisip namin na natamaan niya ang nilalang na iyon. Sige, pag bumalik ka pa dito, ipapahanap kita. O di kaya ako ang hahanap sa iyo. Sa maniwala kayo o hindi ay hindi na nasundan ang pagpaparamdam kina Mang Roman pagkatapos ng gabing ito. Malaki naman ang pasasalamat sa amin ng mag-asawa. Kung hindi daw kami dumaan nung gabing ito, malamang ay hindi sila nilubayan ng aswang na nambubulabo. Ayon naman kay tatay nung nakita daw niya iyon sa puno ng santol, agad na umikot ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Kung ano man ang ginawa sa kanya, yun ay hindi pa rin namin alam. Matapos ang gabing ito ay naging tahimik naman ang lahat. Hindi na muling nakaramdam ng takot si Mang Roman. Naging alerto din ang kanilang mga kapitbahay sapagkat sinabihan sila ni tatay. Pero hindi na muling nasundan ang karanasang ito. Hanggang dito na lang ang kwento.